Unfortunately, mga ka-repair, magsasara na yung shop natin. So, wala na tayong shop sa Maynila. Pero ito yung magiging addressing, mga ka-repair, no? Possible ba Tinoy matuto sa laptop repair? So, ito na yung sinasabi ko. Subaybayan nyo kung paano magiging motivated, knowledgeable, at saka maging expert si Noy sa laptop repair services, no? Or laptop repair. So, itong tutorial at saka seminar at saka training na ibabahagi natin sa kanya, Top Repair Services PH. so, anong oras na? Anong date ngayon? 8 ngayon, no? 11:57, Wednesday, April 8. Lapit ng birthday ko, mga ka-repair, no? So, for today's video, ano na? 42 days video, no? 42 days video. Bukas 43. So, mayroon kaming ganap. Ang ganap namin ngayon ay mayroon kaming hakuting gamit. Unfortunately, mga ka-repair, magsasara yung shop natin. So, wala na tayong shop sa Maynila. Joke lang. Pero mamaya abangan nyo, maghahakot kami ng mga gamit dahil kailangan na namin magbawas. Kino-complain tayo. Pinapasara na yung shop natin. Pero hindi lang sa pagsasara, meron tayong activity, no? Tutuloy na natin yung realidad or lifestyle or activity ng Laptop Workshop Center. So marami rin nagtatanong kung paano makapag-avail ng seminar sa atin. Ito lang, hindi ako bibigay lang ako ng mga tips. And then kung sa turo ko, magkakaroon kayo ng benefits doon. Whether hindi kayo knowledgeable at wala kayong background sa electronics, qualified pa rin kayo na matuto sa pagre-repair. Bali, ano ko lang, highlights ko lang si Noy. Pakita na si Noy. Yeah. Yan, si Noy, isa siyang aircon technician, no? Sa mga malaking industrial na aircon siya nakakapag-service. Kaya niya rin yung mga pangbahay, office, aircon. So, marami na rin siyang experience. Pero ito yung tanong, reliable bang matuto ang isang tao kahit wala siyang background ng electronics? Doon sa field mo, Noy, apply din ba yung electronics doon sa field mo? Hindi naman. Hindi masyado. Pero gumagamit kayo ng tester. Tapos sa tester, tine-check nyo yung kung ilan yung ampere bawat wire, no? Yes. Yun. Yung tester nila is ampere test dun sa mga wire. Ilan yung mga value nakikita mo doon ay pag nagme-measure ka ng ampere sa mga wire? Yes. Depende kung isa HP kasi yan eh. May nakalagay kasi dun sa ano nila. Pero Sa likod niya may nakalagay doon na no? Oo. Parang board view or block diagram, no? Oh, yeah. Tapos may load, no? May value depende sa HP niya. Wala naman din siyang pinagkaiba sa pagre-repair ng laptop. Pero ito yung magiging addressing, mga ka-repair, no? Possible ba Tinoy matuto sa laptop repair? So ito na yung sinasabi ko. Subaybayan nyo kung paano magiging motivated, knowledgeable, at saka maging expert si Noy sa laptop repair services, no? Or laptop repair. So itong tutorial at saka seminar at saka training na ibabahagi natin sa kanya. So, meaning si Noy kasi may background siya sa pagre-repair ng aircon, pero hindi siya talaga as in knowledgeable sa electronics law. So willing ka ba, Noy? Kasi itong pag-aaral ng electronics, Noy, ay kailangan mayroon kang willingness, tsaka desire mo talaga siya, and then same time kailangan full time ka kasi hindi madali ang electronics. willing ako. Guys, abangan nyo yung pag-upgrade ng mind ko. Yung knowledge, okay. Yung simula ako sa aircon, mag-upgrade tayo ng laptop, no? Wow! Magiging na tayo. So tingnan natin, ha, Abangan nyo na lang. kasi possible ba, kumbaga ka-adaptability ba ang electronics repair or laptop repair sa mga ibang mga major skilled na person tulad sa kanya, which is aircon siya. So subaybayan nyo lang. Ang pag-aaral ng electronics based in theory, nagkokonsumo siya ng mga 3 months to 4 months. Focus lang, no? 3 months to 4 months. Tapos in regards naman sa actual, nagkokonsumo rin siya ng, sabi natin, let's say 6 months to 8 months. Depende sa activity mo everyday. Gre-rely yan doon kung
saan nakapag-focus o saan ka na nakatoka. Ngayon, ang gagawin natin, i-apply natin sa'yo yung basic. Kasama na rin yung theory, basic theory, related pa rin doon sa electronics law. Hindi yung hula-hula. Kasi paano ba yung nag-ano yung mga old or beginner technician, Noy? Di ba nag-tester sila, gumagamit sila ng multimeter tester. Yung palo-palo lang, no? Pag pumalo, yun na yun. Pag tumunog, yun na yun, di ba? Dito, Noy, hindi ganun yung magiging rule natin. Meron siyang specific meaning. Bawat value, bawat designation, bawat subject, bawat tracing ng board ay meron siyang specific na pangalan. May specific siya na location na dapat mong malaman. So yun ang ituturo ko sa iyo. And then paano gumamit ng multimeter tester? Ang unang gagawin natin diyan kailangan kitang ipa-adapt sa language ng electronics. Kasi kapag hindi mo related or hindi ka adaptable dun sa language ng electronics, meaning language, Noy, kunyari, pag pumunta ka ng Mindanao, maraming mga lingwahe doon mga Ilonggo, Bisaya, no? Parang ganoon lang yan para magiging mergeable or makakasama mo or makakahalubilo mo yung mga tao ng taga doon. So, let's say sabi natin taga dito ka, Manila ka. Pumunta ka ng Kabisayaan, ang gagawin mo dyan, Noy, aralin mo yung lingwahe nila, yung basic lang. Paano ba? Yung mga basic na aralin mo, yung kamusta, magandang araw, di ba? Ganon din sa electronics. Bago ka pumasok sa mundo ng electronics, kailangan aralin mo yung language nila, yung basic lang. So, ganon din sa electronics. So, yun language. And then, yung sign or mga symbols. Yan. Kailangan mo ring aralin yun. Doon tayo magsisimula. Example lang, yung AC. Alam mo yung AC, di ba? AC, pag sinabing Apple tapos C, tinatawag na AC. Pero yun nga lang, magkaiba sila kasi pag ginamit mo ang AC, aircon yun, di ba? Mostly sa sasakyan. Pero sa aircon naman is AC, is aircon pa rin, di ba? Tinatawag. Pero pag tinatawag sa electronics na AC is yung alternating current, switch yung kuryente, yung pina-plug in mo doon sa outlet. Tinatawag na AC. Sa AC pa lang, Noy, yun yung language or yun yung pangalan niya, name or known niya. Pero yung sign niya is AC, meron siyang electronic sign. Yung guhit sa taas tapos may alon-alon sa baba. So, yun yung tinatawag na AC sign o AC symbol. So, kailangan aware ka rin doon. Hindi lang yun doon ang aralin mo AC. Papunta ka na ng DC ngayon. Pagpunta mo ng DC, aaralin mo na yung pinaka-negative. Pababa ka ng pababa. Kasi yung sa kuryente naman ng AC sa outlet o sa aircon is malaki, 240, di ba? Ilan ang kuryente pag pumunta na doon sa dito yung compressor? Mga 220 support din ba yun? Or baka converted yun? May kuryente. 28 volt, 228 volt pag pumasok. Yung sa mga motor niya, ilan yung kuryente nun? Sa mga fan? Hindi, DC na yun, no? Hindi na yun sa AC, no? Convert, parang electric fan lang din, no? Kasi kung AC yun, mag-spark yun. Kailangan mayroon yung converter yung sa power supply, DC to DC. From AC, convert to DC circuit. So, yun yun, Noy, ang kailangan mong aralin. Kailangan mong ipa-adapt or kailangan kong ipa-adapt sa'yo yung mga ganong languages. At saka yung formation din ng electronics, Noy, hindi porket circuit yan diyan ka lang magre-rely. Sa circuit kasi, Noy, may tinatawag na family circuit. Sa family circuit, may mga parts na component na kumbaga include or kasama. Tinatawag na family circuit. So, kailangan mo rin malaman yun, Noy. Tingnan mo, yung dati na may problema yung aircon nyo na motherboard, balik agad kayo ng motherboard, no? Pero once na napasok mo yung mundo ng electronics, masasayangan ka sa lahat ng mga motherboard na dumaan sa kamay mo o sa pagda-diagnose mo previously sa mga services mo na talagang sinusurrender mo na, binibigyan mo na kagad ng desisyon na replace na to, defect na to. Pero kapag napasok mo yung mundo ng electronics, masasayangan ka. Which is yung mga board na yun, kailangan dito na i-focus. So, abang-abang natin. So, yun lang. And see you later. Kasi maghahakot tayo, magsasarado tayo ng shop. Ito na yung resulta.
ng pigadong buhay. So ito yung mangyari sa amin ngayon. Dito, ito na yung maging repair area namin, itong table. Para on the spot kaming makapag-check. Pasensya na, medyo makalat, pero ayusin namin yan. Tapos, dito yung CSR, receiving area, ito yung repairan. May repairan din kami doon sa likod, pero naayos pa. And then yung waiting area, medyo makalat pa, pasensya na. Yan, ito yung waiting area. Medyo makalat pa. And then, yun nga, taas. Magkakako tayo. Yung pala, dumating na yung ating DTI. No? Galing sa DTI. Complain. Pero yung result, alam nyo na, masaya lang ako konti. Pero ito yung naging impact. Medyo, nga lang, nag-ako, adjust, nagbawas ng mga Kung doon ako sa taas, di ako makapag-focus sa customer. Kailangan nandito ako sa baba para at least kung merong magpa-check at pa-diagnose, dadaan lahat sa akin para at least ma-isolate ito. And then, yun nga, nagbawas na rin tayo ng mga staff. Yung kasama natin technician, malis na rin. Solo, tapos zero, na. And then, samahan nyo ako sa taas kung paano kung gaano kagulo sa taas. Nasarado ko na yung taas, ito na yung baba na lang yung tutuloy ko. Kasi medyo mataas yung expenses. Kasama sa outfit ko yung hirap ng buhay. Tara, samahan nyo ako. So, sayang no, pinaganda ko na siya. Tapos mawawala. Kailangan magbawas. Medyo mataas ang expenses, mataas ang renta. Iba yung bill ng kuryente dito sa taas kaysa doon sa baba. Kaya hirap. So focus na lang ako. Back to original form ng shop. No? Yung declaration namin, doon pa rin talaga sa baba. Kasi kung dito sa baba pa lang, dyan sa baba, nagbibil ako ng mga kuryente. Almost 9K to 10K. Dito sa taas naman, hindi dito kasama. Ibang bill naman to. So dito sa taas, may dalawang aircon. Medyo mabigat. Makaputin ako ng mga 10K. Higit. Kaya isip ko medyo mataas ang konsumo ng kuryente kapag separate yung metro. Kasi separate yung metro sa taas kaysa sa baba. So last day namin ngayon, ito lahat, hapat lipat sa baba, no? Yan yung magiging goal namin. And then, ayun, stay tuned lang. Your laptop's down, won't start, no sound. Don't worry, we'll turn it around. No power shorted, board or chip to replace. We'll fix it clean with skill and grace. May kwento! Wala nang urong nagkipagkita ang iyong galaw. Hawak mo ang beat, ikaw ang galaw. Sawan mo ang kanibitaw. Natabas kamay ng dulo. Sa bawat hakbang, ikaw ang ludyong. Sa bawat tutok, ikaw ang beat. Ikaw ang lay, kasi ikaw na ang hawak beat. Hawak mo ang beat, hawak ang beat. Yeah, ikaw ang hawak beat. Hawak beat. Yeah, ho. First day for seminar or pre-training, no? Para kay Noy, kay James. So, ito yung fundamental na electronics name with symbols. So, ito yung fundamental na kailangan nyong ma-adapt.